Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay at dakila makapangyarihang Diyos na si Kristo Jesus, na ating tagapagligtas, ako po'y bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Awitin po natin una sa lahat ang numero 63 sa atin pong mga himnaryo. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay atin ng ilaan, pagkat ito ang kautusan, sundin nating walang alinlangan. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong pananampalatayang may gawa sa Diyos, ito'y magiging dakila. Ngunit kung sumasalansangan ay di magtatamo ng biyaya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong sa bahay ng Diyos na ating Ama. Titipunin Kanyang mga tuwa upang kay Jesus mapasama lahat ng sumasampalataya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo
Numero 69 po ang ating sunod na aawitin. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galang. Ang ako niyang ganap sa ating ihahayag kung tayo'y susunod sa kaniyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging niyang landas, at amuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang ating puso sa tinig ni Jesus na may pangako. Huwag tayong pahihibo kaysa tang mapalalo. Dinggin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging niyang landas, at amuhin natin ang pagkaligtas. Si Kristo Jesus tumatawag ngayon upang tayo sasalay di magumon. Tanggaping mahinahon ang banal niyang layon nang upang sasalay di maparoon. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging niyang landas, at amuhin natin ang pagkaligtas. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 49 sa atin pong mga himnaryo. Hangat mo bang Ikaw ay maligtas, lumapit ka na sa kay Jesus, sa kasalanang umalipin.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay, banal at napaka-makapangyarihang Diyos na ating tagapagligtas, na siya ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawit kayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo sa makatwidbagay sa mga looban ng bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, una na nga po sa lahat, charity begins at home. Sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, mga kamag-anakan sa laman, sa atin pong mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa pakikipagkaisa sa atin, sa ganito pong mga banal at dakilang layunin na tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na masamba natin siya mapuri at maluwalhati sa ganda ng kanyang kabanalan. At binabati din naman naming mga naririto sa Los Angeles, California, ang lahat ng ating mga kapatid, ang mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan, na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ang Diyos lamang ang nakakakilala kung sino-sino po tayo sa kanyang paningin. Datapwat ang mahalaga po, habang may buhay pa tayo, lakas na ipinauutang sa atin, ay ating samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang gabi ay totoong malalim, ang wika ni Apostol Pablo. Ang araw ay malapit na. Ang gabi na malalim, ang kadiliman ng sanglibutan, napaka masama na po ang kalagayan ng sanglibutan. Ang wika pa man din ni Apostol Juan, ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. Malapit na pong magunaw ito, malapit nang matapos, malapit nang wakasan. At ang nalalaman natin kung paanong nung nakaraang unang delubyo universal sa panahon ni Nunong Noah, kung papaanong wawalong kaluluwa po lamang ang nangaligtas, yun din po ang sinasabi ng mga apostol. Hindi po marami ang ililigtas sa huling araw. Ang itatapon sa impyerno, sindami ng buhangin sa dagat, yung mga sumasamba sa mga larawan at mga Diyos-Diyusan, at wala po sa kulungan ng ating Panginoong Hesukristo sa makatwidbaga sa kanyang sariling katawan o sa kanyang iglesia.
Kaya nga't yayamang tayo na kakaunti sa bilang ang pinalad na binigyan ng Diyos ng ganitong kapalaran. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na natin ang ating puso, isipan, kaluluwa, ang ating mga pag-iisip, gayon din ang ating mga pakikinig sa gagawin po nating pagsamba sa Kanya sa Huwebes po ng gabing ito. Datapwat bago po ang lahat, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ititiklo po muna natin ang ating mga tuhod at tayo po uusal muna ng ating taimtim, tao sa puso nating mga pananalangin sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal, sa napakamalinis, sakdal at makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, tinitiklop namin ang aming mga tuhod. Kahit na po kami nag-iisa sa aming mga dampang tahanan, kahit kami dadalawa o tatatlo, nalalaman namin ikaw po ang Diyos na hindi tumitingin sa bilang sa anyo o anumang kalagayan ng isang nilalang. Nadarama mo ang laman ng aming mga puso, Ama. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga araw na nilipos mo kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Pinakain mo kami, Ama, dinamtan, pinalakas. Patuloy mong pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit na nga sa lahat, maraming salamat. Hindi ka rin po nagsasawa sa amin. Patuloy mo pa ring tinuturuan kami, pinalalakas, pinagagaling ang amin pong mga lupang katawan at higit na nga sa lahat, pinagagaling mo rin, pinatitibay at dinaragdagan ang aming mga kaluluwa. Patuloy mong ipinaliliwanag sa amin ang hiwaga ng iyong kaharian sa langit. Binigyan mo kami ng mga katibayan. Hanggang sa uling araw na ito'y pinalalakas mo ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kabanal-banalan, malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung paanong ginugol namin ang mga araw na nagdaan. Kung kami po'y nagkukulang pa rin at nagkakasala sa iyo, ituring mo pong kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, nang dahil po sa aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, sa Huwebes po ng gabing, ito'y huwag mo pong gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama, idinadalangin namin sa iyong dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Hindi mo po kami mapapakinggang humihingi ng salapi, karangalan, kapurihan, ng mga luho at kalayawan ng buhay. Isang bagay lang ang maririnig mo sa amin, panatilihin mo sana kaming naninirahan sa loob ng iyong banal na iglesia, sa iyong banal na katawan. At sa Huwebes po ng gabing ito'y ikaw nawa ang muling magturo sa amin. Ikaw nawa ang magdagdag ng aming kaalaman. Patuloy mo sanang kasangkapanin ang iyong hamak at wala mong kabuluhang lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo ang kanyang isipan. Panginoon, gamitin mo ang kanyang labi, ang kanyang bibig na tulad sa isang magandang kasangkapan. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, magkaroon ng bisat kapangyarihan, maisa kabuhayan namin, magamit naming pananggalang sa lahat ng suligi ng kasamaan, at kami gawin mo nawang mga mananagumpay hanggang sa mata mo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ipinakikiusap din namin sa iyo, Ama, kung baga maaari,
Palakasin mo pa po ang katawan ng bawat isa sa amin. Pagalingin mo pa po at dagdagan pa ng maraming mga araw. Una na nga ang iyong hamak na anak. Patuloy na pong tumatanda, nangihina at nabibilang na ang kanyang mga araw sa lupa. Gayon man, Ama, alang-alang sa liwanag ng iyong ebanghelyong ipinaabot mo sa kanya, dagdagan mo pa sana siya ng marami pang mga araw na magugugol niya, hindi lamang sa pagpapahayag sa kanyang mga minamahal sa buhay, kung hindi kumbaga maaari ito'y maipaaninag din naman niya sa mas maraming mga taong hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa gitna ng kadiliman. Sana'y wag mo ring pababayaan, sana'y iyong iingatan ang katulad na ng iyong anak, na gayon din po si kapatid na Rosita Gonzales na aking kabyak ng puso. Gayon din si kapatid na Prospero Gonzales at Glenda Gonzales. Kahahabagan mo po ng puspusa ng pinakamatanda na sa aming mga magkakapatid, na si kapatid na Concepcion Tenedero. Liwanagin mo pa po ang kanyang puso at isipan. Pagpalain mo rin po sana ang kanyang mga anak, mga mahal sa buhay at buong sangbahayan. At gayon din ang ipagkakalob mo kay Florito Dator, kay Olivia Raimundo, kay kapatid na Mirna Gonzales, kay Avelino Gonzales, kay Expectacion Valencia, at dumadalangin kami sa iyo, Ama naming Diyos, na maging ang maraming mga anak namin, mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran na nalalayo sa amin. Iingatan mo rin po't pagpapalain at pagkakalooban din ng pananampalataya, na katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth, ni Joel, ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR, at ni John Matthew, Paul Noren, ni Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Kay at ni Rebecca. Kahahabagan mo rin po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Daniel at si David Valencia, si Abner, si Enrico, si Shannon at Ana Lira, ang aming minamahal na pamangkin na si Jacob Gonzales, si Bayan Guanson, si Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe at si Ador Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, higit na nga po si Flor at si Rosemary, na sila pong lahat ay nangawawalay sa amin, nangagahanap buhay upang may ipakain sa kanilang sariling sangbahayan. Pagpalain mo po silang lahat. Pagpalain mo po ang kanilang mga asawa. Pagpalain mo po ang kanilang mga anak. Ingatan mo rin po ang kanilang tahanan. Ilalayo mo rin sana, Panginoon, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga kapitbahay. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya. Nasa Huwebes po ng gabing ito, ikaw po ang muling papatnubay sa amin. Ikaw po ang magtuturo sa amin, at kami po ay muli mong binabasbasan at binebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po naming tagapakinig, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan, at sa lahat ng ating mga kaibigan, magpapasimula na po tayo sa Huwebes ng gabing ito ng ating pagsamba. Sa makatwid po baga, ang tayo po ay makikinig na muli sa mga banal na aralin na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo mula sa langit upang kapulutan po natin ng mga aral na siyang gagamitin natin sa ating pang-araw-araw na mga pamumuhay. Ang atin pong paksa, kung nakahanda na po ang inyong mga banal na kasulatan, mula po sa aklat ni Apostol Pedro sa kanyang unang aklat, sa kanyang kapitulo 4 at versikulo 11, ito po ang pinakapaksa natin. Na kung ang sino man
ay nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. At kung sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang paghahari magpakailanman, siya nawa. Amen. Dito ang pinakapaksa natin kung sino ang wika'y nagsasalita at kung sino ang nangangasiwa gaya ng sa aral ng Diyos. Ayon ika sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, para ika ang Panginoon Diyos ay mapapurihan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Diyos lamang ang kapurihan at kaluwalhatian, mga kapatid na mga tagapakinig, hindi po sa kanino pa mang mga tao, lalo na nga sa mga patay ng mga santo, mga santa. Hindi po ibinibigay ang kapurihan ng Diyos sa mga larawan, eskayola, ginto, pilak, kung ano-anong anyo. Dadapwat para daw mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos, kailangan daw po magsasalita at mangangaral ang tao sa tinatawag na aral ng Diyos, mga iginagalang na tagapakinig. Bilang pagpapasimula, ito po bagang paksa natin para po baga ito sa lahat ng iglesia? Ang pinag-uutusan po ba rito ng Diyos na kung ang sino may magsasalita, kung ang sino may mangangaral gaya ng mga aral ng Diyos? Ito po bagay para sa lahat ng mangangaral? Ito po bagay para sa lahat ng mga tao? Sa lahat ng iglesia? Dito po merong karunungan. Kanino po baga ipinatutungkol ni Apostol Pedro? Yung salita niyang ang sino mang nagsasalita o nangangaral, kailangan magsalita gaya ng Diyos, gaya ng sa aral ng Diyos. Buksan po natin ang unang talata. Sapagkat ito ay sulat ni Apostol Pedro, doon po sa kanyang uno-uno ng unang aklat, makikilala natin yung pinagpadala niya ng sulat na ito. Ibig kong malaman natin ang bawat ginawa ng mga apostol at ng mga propeta. Yung unang-unang talata po, kamukha nitong uno-uno, yun ang pinatutungkulan niya. Sino po ang pinatutungkulan ni Apostol Pedro? Na kung kayo'y magsasalita, kung kayo'y mangangaral, gaya ng aral ng Diyos. Uno-uno ng unang Pedro. Si Apostol Pedro, na apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan, na nasa pangangalat sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Una po sa lahat, ibig kong malaman natin, natatandaan natin ang itinuro sa atin, ang nangaral sa mga dakong ito, una sa lahat si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang talagang nakasangkapan ng Panginoong Hesukristo para magpadilat ng mga bulag diyan sa mga dako na iyan. Yan po ay mga lalawigan ng Greece noong araw, noong Gresya. Dadapot dito ay sumulat si Pedro. Bakit nga po pati ang Pedro na ito na siyang pangunahing apostol sa 12, nakaabot dito sa malalayong iba't ibang dako ng kahintilan. Nalalaman po natin na ang ating Panginoong Hesukristo, tinawag ang orihinal na 12 iyan, una na nga si Pedro, talaga pong sa Jerusalem ng Judea, sa Israel lamang sila. Pero nang matapos na po na mabautismohan,
Ang 144,000 sa bahay ni Israel, Apokalipsis, uulitin ko na naman, 7:4, nakita ko ang bilang ng natatakan sa bansa ng Israel, 144,000. At kung ano na itatak sa kanila, Apokalipsis din, 14:1, may pangalan ng Kordero at may pangalan ng Ama. Sa makatwid, pangalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mag-ama, mga magulang, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang itinatak sa kanila. Kaya naman ang matatakan na nga po ang lahat sa mga anak ni Israel, at ang ating Panginoong Jesucristo ay makatapos na ng kanyang misyon na hanapin muna, charity begins at home, yung kanyang mga anak na nawawala, naligaw sa bahay ni Israel. Habang pumapanik ang Panginoong Jesucristo nang siya'y mabuhay na maguli sa mga patay, ipinagsigawan niya sa 12 apostol. Makinig kayo, mga kapatid at mga magulang. Wala na po si Judas Iscariote, ang kapalit ni Judas si San Matias. Sinabi na ng Panginoon, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Lalabas na sila ng bansa ng Israel. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismohan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maliligtas. Ang hindi sumasampalataya, ang ayaw magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, parurusahan. Kaya nga po dito, sumusulat na rin ang iba pang mga apostol kamukha ni Pedro sa mga Kristiyano na naroroon po sa kahintilan na naitayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga kapatid at mga magulang. Nagtutulungan na sila sa pangangaral at pangangasiwa. Tandaan natin yan, iisa lang ang iglesia. Hindi ang ibig sabihin dito, nagtayo ba si Pedro ng iglesia dito sa Cappadocia? Hindi po. Si Pablo po ang nangaral doon. Kaya nga ang wika niya, mga kapatid, nagpapakilala siya, unang Pedro, si Pedro na apostol ni Jesucristo. Sa mga, sino ang sinulatan? Kanino ipinatutungkol? Itong kung ang sino man ay magsasalita, kung ang sino man ay mangangaral, gaya ng aral ng Diyos. Ito po ang mga kapatid sa loob ng iglesia na nasa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Mga kapatid, sumulat ako sa inyo, si Pedro, apostol ni Jesucristo. Kanino ko ipinatutungkol ang mga salitang ito? Sa mga hinirang, ayan, na nangingibang bayan. Ang ibig sabihin, mga hentil, hindi kasama sa Israel. Papaano lubos na ipinaliliwanag ni Apostol Pedro na itong mga taong ito nga ang talagang bagaman labas ng bansa ng Israel ay hinirang ng Diyos. Sa unang Pedro din, 2:9, dadapwat kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Putulin natin. Dadapwat kayo'y isang makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ba kalagayan nila nung araw na hindi pa sila tinatawag sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ituloy natin, 2:10. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, dadapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Na talaga naman nung araw walang buhay na walang hanggan ng mga hentil. Kasama ako, kasama tayong mga Pilipino dyan. Nung araw, ang may buhay na walang hanggan lang yung mga Israelita sa laman. Pero dahil nga, sa pagkahulog nila, itinakwil nila ang Diyos na nagkatawan tao, itinigil na rin ang Diyos. Tinapos na ron sa 144,000 na literal na mga Hudyot, mga Israelitang nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang pagpapala, ibinigay na niya sa hindi niya dating bayan, mga walang
kahabag mula sa Diyos, walang buhay na walang hanggan. Totoo ba yan? Pinatutunayan po ba ng banal na kasulatan yan? Na tayo nga ng mga hintil, katulad nitong sinulatan ni Pedro, mga iglesia ng Diyos na nasa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, na talagang hindi sila dating bayan pero ginawang bayan ng Diyos. At paano sila naitatag na? Oseas 2:23. At aking itatatag siya, putulin ko muna ang propeta Hosea sa kanyang aklat, humigit kumulang po mga 500 taon bago nagkaroon ng iglesia ng Diyos. Ito'y hula ng Diyos. Ito'y panukala ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Oseas. About 600 or 500 years before Christ, 223, Hosea. Aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Hindi kayo mga Israelita, ako Pilipino, tayo mga Pilipino. Kasama tayo dyan, hindi bayan ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, ikaw ay aking bayan. At siya'y magsasabi, ikaw ang aming Diyos. Napakaganda. Napakasarap pong pakinggan. Sinuwerte tayo. Sinuwerte tayong mga Pilipino. Na bagaman malayo tayo sa kahabagan ng Diyos, pinili tayo. Yun nga lang, hindi naman lahat ng Pilipino tumatanggap sa Kanya. Ipinagsisigawan nga natin, Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, bayan ng Diyos, binayarang ng Kanyang sariling dugo, ayaw pa tayong pakinggan. At ang napakapait, biyanan na natin, tatay na natin, mga anak na natin, kumisat pati asawa natin, hindi pa natin makasama sa katotohanan ito. Wala tayong magagawa Sinasabi nga ng Panginoon Diyos, Ezekiel 14:14, kahit si Noah, kahit si Daniel, kahit na si Job, hindi makapagliligtas ng kaluluwa ng isang makasalanan. Yung sarili lamang nila ililigtas nila dahil sa ginawa nilang mga katwiran. At ang paglilingkod sa Diyos, hindi porke ibig mo. Hindi porke ibig ng tao maglingkod sa Diyos, magiging anak na siya ng Diyos. Hindi po. Ako'y naaawa sa aking kinaaawaan, ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. Gusto mo ngang maglingkod sa Diyos, sama naman ang ugali mo. Ayaw mo namang makinig sa salita ng Diyos. Ayaw mong umalis sa paglilingkod kay Birhen Maria, o kay Lorenzo Ruiz, kay Kalunsad, sa mga papa sa Roma. Puro kapurihan. Puro pangtao. Paano ka kahahabagan ng Diyos? At ang sabi ng Panginoon, sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At sino man hindi makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng Ama sa akin. Ito nga, pinakikilala na namin sa inyo kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo, presidente ng bahay niya, Colossus 1:18. At ang bahay niya, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Colossus 1:14, siyang pagmumulan ng kapatawaran, kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayaw ninyo. Paano kayo kahahabagan ng Diyos? Kaya po itong sulat na ito ni Apostol Pedro, ito po para sa mga tinawag na mga hentil na kamukha nating mga Pilipino na ngayon nga po ay ginawang bayan ng Diyos tayo, na nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano nga ang sabi? Mga kapatid at mga magulang, sila rin naman ay kaanib. Itong mga taga-Cappadocia na ito, itong taga-Ponto, Galacia, Asia at Bithynia, sila ay mga kaanib din sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung kaanib sila sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bagaman nalalaman natin, ang orihinal, ang unang-unang Iglesia, anyo 32, Anyo Domini, panahon ng Panginoong Jesucristo, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Bakit nagiging wika nga mga anak din ng Diyos tayo na mga hintil, bagaman malalayo tayo doon sa bayan ng Diyos? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat
kayo mga kapatid ay nagsitulad, may tinutularan tayo eh. Meron tayong ginagaya, meron tayong wika nga mini-mimic. Alam niyo ibig sabihin ng mini-mimic? Ini-imitate ang ibig sabihin. Sapagkat kayo mga kapatid nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos, mga membro ng iglesia ng Diyos, saan? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem. Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Mga kapatid, nang sabihin niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, mga kapatid, at nagsipagbata rin naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila ng mga Hudyo, yung mga unang Hudyong nabautismo, 144,000. Mga Hudyo at mga Israelita yon, mga kapatid, nagsipagbata, pinagpupugutan ng ulo, ipinakain sa mga leon, alang-alang po sa tinatawag na paglilingkod sa Diyos, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya tayo dito, halimbawa sa Malibay, merong sa Malibay, Pasay City, iglesia ng Diyos na nasa Malibay kay Kristo Jesus. Ang kapatid natin yan, si kapatid na Mirna, siya at ang kanyang mga anak. O doon sa Pampanga, Mabalacat, kay kapatid na Concepcion Tinidero, iglesia ng Diyos na nasa Mabalacat, Pampanga kay Kristo Jesus. Sa Bisaya, iglesia ng Diyos na naroon sa Samar, Leyte, kay Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Visayas. Nariyan sila kapatid na Victoria Malangkes, Pidu at Victoria Malangkes. Iglesia ng Diyos na naririto sa Los Angeles, California, kay Kristo Jesus. Kaya ito po ay hindi para sa lahat ng iglesia. Nasabihin ni Pedro, 4:11, unang Pedro, kung sino may nagsasalita, kung sino may nangangaral o nangangasiwa, mga siwat magsipagsalita sila ng gaya ng aral ng Diyos. Ito po exclusive para lang sa mga anak ng Diyos sa huling araw na ito sa kahintilan. Ngayon, alin po baga naman ang tinutukoy ni Apostol Pedro na kung tayo'y magsasalita tayo gaya ng mga aral ng Diyos. Kasi po tayo, mga kapatid at mga magulang, nang magpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, Ebanghelyo ng Panginoon, ang tatlong ito ay iisa. Unang Juan 5:7, King James Version, Dis 3R1, nang tawagin tayo at magpabautismo sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito lamang po ang inaasahan ng Panginoong Hesukristo na mangangaral ng aral ng Diyos. Kaya nga hindi ba kayo nagtataka? Sa tuwing tayo'y magkakaroon ng pag-aaral, sa tuwing tayo'y magkakaroon ng pagsamba, wala na kayong marinig sa bibig ni kapatid na Cirilo, kung hindi, Kristo Jesus, Amang Banal, purihin ang Panginoon. Bumabati ako sa inyo ng kapayapaan sa pangalan ni Hesukristo. Bakit? Ito lang ang iglesyang nagtuturo ng karangalan at kapurihan patungkol sa Diyos. Hindi tayo katulad ng iglesyang kinagisnan. Kung kani-kanino ay kinakapit ang kapurihan ng Diyos. Tatawag kunyari sa Diyos, pagkatapos ang mananalangin kay Birhen Maria. Kilala daw nila ang Diyos. Pagkatapos luluhod kay Kalunsad, luluhod kay Lorenzo Ruiz. Ang iglesia ni Manalo naman, tinuturo nga ang Kristo, Kristong tao naman. Mga kapatid at mga magulang, mas dinidiyos pa ng mga iglesia ni Manalo, si Felix Manalo. Mas dinidiyos pa nila si Eranio na matagal na ring patay. At ngayon, yung bagong obispo nila na pinamanahan ng iglesia. Bakit niya ipinamana ang iglesia ng Diyos?
Tas bagay, hindi naman kayo iglesia ng Diyos. Iglesia kayo ni Manalo eh. Pwede nga ninyong ipamana eh. Hindi naman si Kristo may-ari ng iglesia ninyo eh. Mga kapatid eh. Pero kami, hindi namin pwedeng ipamana. Halimbawa, mamamatay si kapatid na Cirilo. Sasabihin ko sa inyo, makinig na kayo kay kapatid na Noel na aking anak. Sasabihin ko sa inyo, makinig na kayo sa aking anak o sa aking apo na si BJ, na sekretaryo ng iglesia. Hindi po. Hindi po akin ang iglesia. Kung ako'y mamatay ngayon o bukas, bahala ang Diyos. Kung sino ang ipapalit niya na gagamitin niyang bibig para makapagpatuloy ng pangangaral na ito sa inyo, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang pinag-uutusan niya, kung mangangaral kayo, kung magsasalita kayo, kung mangangasiwa kayo, gaya ng aral ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, alin nga po baga naman yung pong aral ng Diyos? Unang Timoteo sa stress. At bakit kailangan aral ng Diyos at hindi aral ng tao? Ito ang pinakabuod ng ating pag-aaral eh. Kasi alam naman ninyo, sa katotohanan po sa lahat ng mga simbahan, mga iglesia at mga relihiyon ay wala tayong napapakinggan at napupulot na mga tunay na mga aral ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan. Wala kayong mapupulot na aral eh. Kung ang sino may nagsasalita, kung ang sino may nangangasiwa sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsalita na gaya ng aral ng Diyos. Sa stress ng unang Timoteo, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. At sa aral na ayon sa kabanalan. Kaya ito para lang sa mga anak ng Diyos. Ito'y para lang sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pag-aari ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, hindi para ito sa Katoliko, hindi ito para sa mga iglesia ni kung sino-sinong mga tao. Ito'y para sa iglesia ng Diyos. Kung magsasalita tayo sa iglesia ng Diyos, halimbawa, si kapatid na Cirilo ninyo nagsasalita, nangangasiwa, at si kapatid na Prospero, puro salita at mga aral ng Diyos sa kabanalan. Yan ang gusto ng Diyos. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Ano pa ang ipinakikilala ni Apostol Pedro tungkol nga po dito sa katotohanan na sa loob ng iglesia ang mga anak niya, ibig niya, hindi lamang ministro ang tinutukoy dito, tayong magkakapatid. Kayo rin, kapatid na Mirna, kapatid na Olivia, kapatid na Mercy, kapatid na Florito, kapatid na Victoria Malangkes, kapatid na Jacob, kapatid na Noel. Lahat kayo, lahat tayo. Maski ordinaryong membro. Tayo po kung magsasalita, kailangan mga aral ng Diyos sa ikababanal. Ayon kay Pedro pa man din, ikalawang Pedro po naman 3:1. Ito nga ang ikalawang sulat ko sa inyo, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaala-ala sa inyo. Ay, isipin niyo, 2 ulit pa siya sumulat. Importante. Baka makalimutan ng mga miyembro. Bakit nga? 3:2. Upang maala-ala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na mga propeta. Ayan. Isipin niyo yan. Huwag niyong kalilimutan. Pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ang mga aral na sinalita ng mga propeta. Isang halimbawa yung binasa ni kapatid na Cirilo ninyo, ang tungkol sa hula ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Hosayas sa kanyang 2:23 ng Hosayas. Mga magulang, ang wika ng Diyos, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aming Diyos. Ayan.
Huwag ninyong kalilimutan. Pangalawang sulat ko na ito sa inyo, ang wika ni Apostol Pedro. Baka makalimutan ninyo, kayong mga hentil. Sa huling araw, tayong mga Pilipino. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ninyong makakalimutan. Nung araw, wala kayong bahagi sa buhay na walang hanggan. Nung araw, hindi kayo mga anak ng Diyos, wala kayong pag-asa. Kaya nga ang wika niya, huwag niyong kalilimutan. Ikalawang sulat ko, ipinaaalaala ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan ang mga banal na mga salita ng mga propeta at ang mga utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Yan. Sino ba ang mga apostol? Una na nga si Pedro, si Pablo, si Bartolome, si Felipe, mga magulang. At nakikilala natin yan, mga apostol yan. Bakit kailangang maalaala natin ang kanilang mga salita? Saksi na nakakita. Sila lang ang orihinal ng mga apostol. Nangangaral sa atin sa pamamagitan ng mga salita na isinulat. Recorded. Para wag nating makalimutan. Mga kapatid, saan inihahalin tulad ng banal na kasulatan ang mga salita ng Diyos kapag ang ginagamit natin ng mga anak ng Diyos ay pulos mga salita ng Diyos. Puro Biblia. Kaya unang bibig pa lang, unang buka pa lang ng bibig ng nagsasalita, kailangan salita kagad ng Diyos. Mga kapatid, saan inihalin tulad ng banal na kasulatan ang salita ng Diyos? Kolosos, at bakit kailangan? Salita ng Diyos ang gagamitin natin ng mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kolosos 4:5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nga sa labas. Yan. Tayo sa loob. Tayo nasa loob eh. Magsilakad tayo na may karunungan sa nga sa labas. Bakit kailangan tayo maging marurunong? Nalalaman naman natin San Marcos 4:11 hanggang 12. Sa inyo, ang kausap ang mga kapatid sa iglesia, ang kausap ang iglesia ng Diyos. Marcos 4:11 hanggang 12, sa inyo, sa atin, sa loob ng iglesia ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa nasa labas ng iglesia ng Diyos, ginagawang talinghaga. Kaya hindi katakataka minsan mga anak na natin, asawa na natin, mahal natin sa buhay, kaibigan natin. Hindi tayo maintindihan Bakit? Kasi, hindi naman porke kamag-anak mo, hindi naman porke kaibigan natin, akala ba ninyo anak na ng Diyos yun? Huwag kayo magagalit sa akin, Sapagkat ang liwanag ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga anak ng Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. At ang mga anak ng Diablo, nasisilaw yan, lumalayo, umaalis. At kung minsan yan, kunwari nakikisama, pero hindi naman pala nakikinig. Dito lang sa kapilya sa Los Angeles marami kaming nakumbida nung araw, pamilya mga Katoliko. Kamulat-mulat mo pagbababa na ng hagdanan, may mga bulak pala sa tenga. Nasasaktan Pag napapakinggan kay kapatid na si Rilo, yung tinatawag na pagsamba sa mga larawan kabawal-bawalan ng Diyos. Ano gagawin ko? Kaya nga, sa inyo, sa loob ng iglesia ay pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Sa mga labas ng iglesia, Marcos 4:11 hanggang 12, ginagawa sa talinghaga. Kaya nga, tayong matatalino sa loob ng bahay ng Diyos, lalakad tayo na may katalinuhan sa mga nasa labas. Mga kapatid, lalakad tayong may katalinuhan sa mga nasa labas. Ang wika, Kolosos 4:5. Bakit po? Samantalahin ninyo ang panahon. Ayan. Ang tinutukoy dito, tayo na, 2013. Ang gabi ay totoong malalim ang wika ni Apostol Pablo. Ang araw ay malapit na. Malapit na po ang katapusan ng sanglibutan. Kaya kailangang maging matatalino tayo. Kaya kailangang maging alisto tayo sa paglilingkod sa Diyos. At sa 4:6 ng Kolosos din, bakit kailangang magsasalita ang mga anak ng Diyos? Bakit kailangang gagamit ang mga nangangasiwa sa iglesia ng Diyos ng mga aral ng Diyos? 4:6 ng Kolosos, ang inyong pananalita nawa ay laging may biyaya,
na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ang salita ng Diyos may lasang asin. Sa maniwala kayo sa hindi sa akin, no? Talaga rin namang ang sarap ng salita ng Diyos, Pag binabasa ko lang ang Biblia, ngayon, nagbabasa ako ng Biblia, naku, sarap na sarap ako. Kung maaari lang, kainin ko na ang Biblia, Sa kasaysayan ng buhay ni Jeremias, nang dumating sa kanyang mga salita ng Diyos, ang balumbo ng aklat, kinain niya at sinabi niya, masarap sa aking tiyan. Makakain ko rin. Sa paanong paraan, sinusunod ko ang kanyang mga sinasabi sa akin. Yan ang dahilan kung bakit tuwing tayo'y mangangaral, tuwing tayo'y magsasalita, salita ng Diyos, gaya ng aral ng Diyos. Merong kabanalan, tulad sa isang pagkaing may lasang asin. At ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita, tumatagal. Hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Saan nagmumula ang mga salita ng Diyos na natututuhan ng kanyang mga lingkod na may lasang asin? Mga Katoliko, yung mga mangangaral niyan, baka akala ninyo, ang isang lalaki, pwedeng gusto niya maging pare, ultimano, pare, pwede, hindi po pwede yan. May kailangan magbibigay pa ng dote. Sipin niya, simbahang Katoliko, kung may anak pala ako gustong mangaral na ebanghelyo, kailangan magbibigay pa ng dote sa simbahan. Tinamaan ng sinalibad ng pinutukanan. Hindi ba tinuturo ninyo yung Diyos? May-ari ng langit, lupa, at lumalang ng lahat ng bagay. Bakit kailangan ba ng Diyos ng salapi? Kaya ganyan din yung mga iglesia. Kutakot-takot kayo, numero uno, sinasalita ninyo, ikapo. Parati na lang nagbebenta kayo ng kung ano-ano. May nagbebenta ng panyo, may nagbebenta ng rosaryo, may nagbebenta ng payong. May tinamaan kayo, sinalibad kayo ng kung ano-ano. Nakikita ninyo, lalo ng mga Pilipino, hirap na. Ang maraming Pilipino, wala na makain, wala na maipagpaaral. Inaatupag ninyo yung salapi. Ang isang mahirap ba, walang karapatang pumanik sa langit kung walang lagay? Nakaw, kasi yan Hindi kasi kayo nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Tinuturo ninyo, puro hokus-pokus, puro anting-anting, puro salit-saling sabi, puro utos aral ng mga demonyo. Kaya ang nasa utak ninyo, puro salapi. Mga iginagalang na tagapakinig, huwag kayong magagalit sa amin, saan ba nagmumula ang itinuturo namin? Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, saan ba nagmumula ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga anak ng Diyos kung kami nagsasalita, kung kami nangangasiwa, o kung kami nangangaral? Basahin po natin ang sinasabi sa ikalawang Timoteo, sa kanya pong Kapitulo 3, versikulo 14, dadapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Timoteo, ang kausap dito ni Apostol Pablo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Alin ba yung pinag-aralan na yan? At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino pa? Kay Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Sugo ng Panginoong Jesucristo. Sugo sa huling araw. Sugo sa tinatawag na kahintilan sa bansa na labas ng bayan ng Israel. Kung kanino mo natutuhan, manatili ka. Ang iyong pinag-aralan, alalahanin mo, mga kapatid. 3:15. Saan naman kinuha? Ni Apostol Pablo, itinuro niya kay Timoteo. Eto po. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo. Ayan po, sa ikaliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, ang Biblia, mapapakinabangan din naman, ayan na, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katwiran, upang ang tao ng Diyos tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti, upang ang tao ng Diyos maging sakdal sa lahat ng gawang mabuti. Napakaganda. Kaya po, ang
inyong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos, tinuruan, inaralan ng mga salita ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan. At doon din ang galing ang mga itinuro ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya naman, pinaalalahanan tayo sa uling araw na ito na kung ang sino man sa loob ng iglesia ay nagsasalita, kung ang sino man sa loob ng iglesia ng Diyos ay nangangasiwa, nangangaral, mangaral sila at magsalita ng gaya ng aral ng Diyos. Bakit? Nakapagpapabanal, nakapagpapatigil ng kasalanan ng tao. At ang wika nga ng Panginoon, Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Makapaglilinis ang aral ng Diyos ng ating kasalanan. Bakit po? Ang wika sa San Juan 6:63, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu, pawang buhay. May lasang asin, tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya yung asin, ginagamit ng mga nanay natin, pag ayaw ng nanay natin na mabulok yung isda, tinatambakan ng asin yun, preservative. Ito namang napapakinggan natin nitong mga simbahang Katoliko at mga Protestante at kung ano-anong iglesia ng tao. Puro utos, aral ng tao. Tito 1:14, sinsay sa katotohanan. Meron nga dyan tatawagin kang shalom, shalom, Elohim, Elohim. Ay nako, nako, Panginoon kung Diyos, mag-iingat kayo. Utos, aral, katha ng mga Hudyo. Ayan, nagpapakunwaring mga Hudyo, pero hindi sila Hudyo. Sila'y sinagoga ni Satanas. Basahin ninyo, Apokalipsis 2:9. Kaya na magbasa, kaya na mag-aral. Ayaw rin lang ninyong makinig. Ang marami sa inyo, ayaw makinig kay kapatid na Cirilo. Anong gagawin natin? Ngayon, ano ang utos ng Diyos? Makinig po tayong mabuti. Ano ang masama? Kung ang isang relihiyon, makinig kayo, hindi na iglesia ng Diyos ito, ano ang masama kung ang isang relihiyon, ang kanilang sinasalita, hindi aral ng Diyos, hindi utos ng Diyos, ang kanilang pangangasiwa ng tao at hindi pangangasiwa ng Diyos. Ano ang masama kung ang isang tao ay masalig sa pangangaral o relihiyon ng tao? Hindi sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi sila tumutulad sa atin o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mateo 12:37, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ikaw ay hahatulan. Ang kinukuha natin dito, sa salita hahatulan ng Diyos ang tao. Napakaganda ng sinalita ng Panginoong Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Kung halimbawa si kapatid na Cirilo Gonzales hindi na mangaral ng salita ng Diyos, nalipos ng espiritu ng biyaya at ng tinatawag na tulad sa pagkaing may lasang asin at sa halip, ituturo ko na sa inyo, si Cirilo Gonzales. Halimbawa, ako yung isang kamukha isang ministrong laging sinasabing pinaglihi daw siya sa mensanas. Halimbawa, ako yung mangangaral sa inyo, kapatid na Mirna, huwag mo kalilimutan, ako'y ipinaglihi ng nanay ko sa matamis na papaya. Ayan. At tinamaan ka nang, sinalibad ka nang, sa salita mo, Cirilo, hahatulan ka. Kamukha nga isang obispo, ako'y sugong anghel, si Kristo'y tao. Matakot kayo. Kayong mga pananampalataya si Kristong tao, hahatulan kayo ng Diyos. Matakot kayo. Ang liwanag ng ating pag-aaral. Isipin ninyo yan, Mateo 12:37, sa iyong salita ikaw ay magiging banal, sa iyong salita ikaw ay hahatulan. Kung ang sinasalita natin sa iglesia ng Diyos, puro salita ng Diyos mula sa Biblia, ano ihahatol sa atin? Kabanalan. Kayo, tinuturo ninyo si Kristo'y tao. Kayo, tinuturo ninyo si Kristo'y propeta lang, ito ni Diyos. Kayo, tinuturo ninyo si Kristo'y Diyos na, tao pan totoo, Diyos na totoo. Kayo, tinuturo ninyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong Diyos. Naku po, Diyos ko, tinamaan ng, sinalibad ng, pinutukan ng, hahatulan kayo ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang,
Kailangan magsalita tayo ng salita ng Diyos. Bakit? 17 ng San Juan. Ito ang magpapabanal sa nakikinig. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos sa atin na nagsisitulad sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang utos sa atin, huling talata, 2 Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya kami po ang nangangaral, kami po ang nagsasalita ng buong katapangan. At gayon din ang sinabi ni Apostol Pedro sa 2:9, upang inyong ipangaral ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Unang Pedro 2:9. Kaya po, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang ang mapapakinggan ninyong nagtuturo ng katotohanan, kapurihan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Mga magulang, ito po ang ating natutuhan. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tinuturuang mangangaral tayo at magsasalita ng mga aral ng Diyos, hindi aral ng tao at aral utos ng mga hudyot ng mga demonyo. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. At ngayon ay tanggapin natin muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas ng kanyang banal na Espiritu, ito nawa ang sumating lahat magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.